Sinibak na sa pwesto ang hepe ng Angeles City Police. Bukod kasi sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju, may 3 pang Koreano na dinukot din sa nasasakupan niyang lungsod. Saksi si Steve Dailisan. Ang pangingidnap na ito sa 3 Koreano nitong Disyembre na nakuhanan pa ng CCTV. Huling mitya kaya sinibak na ang hepe ng Angeles City Police. Strike 2 kumbaga dahil sa Angeles din nangyari ang pagkidnap sa Koreano ring si Ji Ik-ju bago siya pinaslang. He should be the commander. Dapat wala nangyayaring ganyan sa kanyang lugar. Nakakaano kasi the same place eh. Diyan na kidnap si Ji Ik-ju sa Friendship Plaza Subdivision and now the same Friendship Plaza Subdivision again for these 3 Koreans. Kasama talaga sa ano yun, kasama sa organization to give way to the investigation. 6:40 PM noong December 30 nang bumaba ang ilang lalaki at habulin habang tinututukan ng barel ang Koreanong si Humin Park. Sa pilitang binitbit si Park. Ang ilang lalaki pumasok sa loob ng bahay. May mga dumating na gwardya. Tila inusisa ang nangyayari pero pinalagpas din ng mga gwardya. Noon na may sinakayin isang Mr. Lee, isa ring Koreano at isa pa. Nagbitbit din ng mga gamit mula sa bahay ang mga armadong lalaki. Sa pag-iimbestiga ng Regional Police, lumabas na dinala ang 3 Koreano sa isang police substation at hininga ng 300,000 pesos kapalit ng kalayaan. May duda ako na merong tipster o merong spotter. Itong mga pulis na ito na na-involve sa ganitong gawain. Kasi alam na alam nila kung sino yung mga would-be victims. Makikita mo kaagad na itong mga 3 Koreano na ito, we're just here actually to play golf. And a matter of days, they'll be out back to Korea. Nakuhanan pa ng affidavit sina Park at Lee bago sila bumalik sa South Korea. 7 pulis ang isinasangkot sa insidente na pawang nasa restrictive custody na ngayon. Hindi humarap sa kamera pero itinanggi nila ang mga alegasyon. May isa pang lalaki sa CCTV na di pa kilala at isang babae kaya inaalam kung kasabwat ang kasambahay ng mga Koreano. Ang 2 rumesponding gwardya ang positibong kumilalas sa mga sangkot na pulis. Naplakahan din daw nila ang mga ginamit na sasakyan kaya sila ang tatayong testigo para sa mga reklamong robbery, extortion, physical injury, illegal arrest at kidnap for ransom laban sa mga pulis. Nare-assign na mga gwardya para sa kanilang kaligtasan pero nananatiling mahigpit ang seguridad. Meron na ring nakabantay ng mga pulis dito sa labas ng subdivision. Bukod dyan, haharap din sila sa administrative case na grave misconduct. Pero hindi pa rin yan mabubura ang tila nasisirang reputasyon ng PNP. Police is to keep the safety of all the citizens. If a police is doing like that, so then how can do that? How we can believe it? Bukod sa mga kidnapping sa Angeles, kinumpirma rin ng Central Luzon Police ang kidnap for ransom case sa isang negosyante sa Maykawayan, Bulacan noong August 15, 2016. Pinalaya raw ang biktima 2 araw matapos magbayad ng 1.5 million pesos. Hinahanap pa ang 2 suspect na pawang mga pulis din. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.